Magandang umaga mga kaibigan. Another day, another chicken vlog. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo yung diferensya ng ating itlog nung ating upgraded native na si Maya, si May. Yan. Tingnan nyo po 72 grams. Pag 72 grams po, pumapatak na siya sa kategory ng jumbo. Ito naman po yung normal na itlog ng ating native. Yan. 46 grams, 47 grams. Yun po, Meron po silang pagitan na 26 grams. Hindi po kayo lugi sa isang itlog po lang. Tingnan nyo pag pinagtabi-tabi natin. Yan. Tingnan nyo po ang diferensya kung gaano kalaki. Yan po. Oh. Kaya sulit na sulit po yung ating selection ng ating upgraded native. Talaga pong hindi lugi sa pakain. At sinusuklian po nila ng itlog. Tapos ng mga sisiw na malalaki rin. Ito po yung ating hen na galing sa Pampanga, si Yuna. Pinaliguan po natin. Yan. Dahil 1 month na siya na nandito sa ating mahigit. Tinatamad siyang kumain kaya pinaliguan po natin. Baka magagawa natin ng solusyon. Yan. Ito po, kung makikita nyo, nag-ano po tayo, nagsusunog po tayo ng kahoy, nagsisilab. Dahil yan po, yung makita nyo, yung abo po niya yan, napalaking tulong po niyan sa ating manukan. Dahil ito po, pakikita ko sa inyo. Yan. Yan. Nilagyan po natin ng madaming abo. Ito po ay kontra sa mga sa mga kuto ng ating mga manok. At saka kontra din po sa langaw para hindi mamaho. Mabilis pong ma-absorb niyan yung ipot ng manok lalo pag basa-basa. Yun din po yung nilalagay natin sa ilalim ng ating tangkal sa mga manok. Napakalaki pong tulong niyan. Ito din po, meron din po tayo dito. At yan mga kaibigan, kung makita nyo si Asyong, nilipat na po natin dito. Kung matatandaan nyo, nandito po yung ating 4 na Brahma na hen na for selection. Kanina pong umaga ay pinakuha ko doon sa tito ko, binigay ko sa lola ko para pang ulam. 4 po yung plus 2 upgraded native natin na hen din. Bali 6 po yung na-out natin kanina, bigyan natin kay lola. Bawas pa to, kain na rin po natin, tapos pang ulam na rin po nila. Tapos ito po yung ating isang roux na solo, anak ni Mocha at ni Makoy. Yan po, mukhang may problema po siya dahil sobrang laki po niya at saka unleafeds po. Mukhang nabalian po, hindi po kinain ng katawan niya yung timbang niya. Yun po ang suspecha ko, or maybe may sakit po siya, pero ang tako naman yan tumuka. Hindi po timbang yung paglakad niya para po siyang lasing, kaya inilagay na po natin dyan kaysa doon sa isang kulungan. Baka pag humahapon siya ay napapatama yung paa niya dun sa sa steel matting na nakalagay dun, kaya yan, dyan na po natin siya inilagay. Yan po, makikita nyo, masama na naman po ang panahon, kulimlim na naman. Yan po talagang kalaban ng ating mga manok, yung pong lamig init. Nagkakaroon po sila ng sipon na tago or halak. Yung sipon po hindi po napapansin dahil hindi naman po lumalabas sa ilong nila, hindi mabaho. Yun pala sumisiksik na sa may balingusan ng ilong yun. Kaya nasusuffocate sila. Basta na lang sila namamatay dahil kumakain naman. Normal naman kung titignan mo, pero yung pala ay may iniinda na yung manok, kaya basta na lang namamatay. Marami pong ganun na nakikita ko sa FB nagtatanong
bakit daw biglang namatay na lang yung manok nila, wala naman daw sakit, wala naman daw sipon. Hindi lang po nila nahahalata dahil hindi po talaga katulad ng sipon na iba na mabaho na runny nose. Yun po yun. Kaya pag may time po kayo, ugaliin nyo pong chicken, lalo na yung ngalangala, yung lalamunan ng ating manok, kahit po hindi nyo makikita may sipon kapag ka masama ang panahon. Yan po, isa po yan sa pinaka deadly. Akala po nung iba may nagkapeste na sa kanilang manukan, nahawa or anything, pero hindi po. Yan po ay tagong sipon sa akin pong experience. Yan po. Ito nga po si Uno. Yan po ang laki niya, lapad ng likod niya. Nilagay po natin dito dahil inaayos po natin yung kanyang kulungan. Nililinis po natin. Yan o, lapad ng katawan niya. Ayan. At ito naman po si Chiki Chiki, yung isa natin Chiki Chiki na parang tamlayi ng isang araw. Sinama na po natin ulit dito sa kanilang mga kasamahan. At ito naman po yung ating mga pulako. Makikita nyo, ganito po talaga yung pulako. Yan o, pagkabusog, tinan nyo, lawlaw na lawlaw yung kanyang butchi. Sa ibang manok din yung basa-basa mapapansin dahil covered ng ng balahibo, pero dito kitang-kita nyo, lawlaw na lawlaw yung kanyang butchi-butchi. Kaya alam nyo, pagka wala ng laman yung kanilang butchi-butchi, mag-iingay na yung mga yan, tapos plat na yung kanilang dibdib. Ayan po, mukhang uulan na naman. Madilim na po doon sa bundok. Ito pong si Yuna ay ating paliliguan ng abo para ayos po yung kanyang paligo. Tapos painumin natin ng isang tabletas ng Premoxil para kasama na din po yung bacterial flushing. Ito nga po pala yung ating BSF, na dagdagan na po yung ating mga breeder. Ang nakita ko po kanina ay halos yan, makita nyo, 1, 2, 3, 4, 5 na po yung ating flies. At siguro po ay nakapag-mate na sila at nangitlog na sila kung saan man dyan. Kaya hintayin pa natin ng ilang araw na mapisa pa yung iba at makapag-mate sila. Para makapagsimula na po ulit tayo ng pagpapalarva. So dyan ko na po muna tatapusin ang ating video for today dahil parang umaambon na po. Maraming salamat po muli at ingat po ang lahat. God bless po sa ating lahat.